Purihin po natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pinagpalang araw po sa ating lahat, pinagpalang tanghali, umaga at gabi sa inyong lahat. At saka sa mga nanonood sa ating late broadcast mamaya, pinagpalang araw po sa ating lahat. Amen? Amen. Palakpakan po muna natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Mayroon po tayong mga baguhan, pakidala na po sa gitna ating i-welcome. Wow, praise Atin God. po silang awitan muna. Amen. Amen. Glory to God. Tunay na napakabuti ng Diyos. Meron pa pong baguhan. Amen. Amen. Bago po ang lahat, atin po muna siyang awitan at ating i-welcome. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya, ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa siyang manahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya, ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Magandang umaga po sa kayo, iyo kapatid. Amen. First time niyo po. Amen. Glory to God. Kung ganun, ipakilala po muna namin ang aming pinagdadaluhan sa araw-araw. Amen. Ang iyo pong nasumpungan ay ang DWXI, Prayer Partners Foundation International. Ang El Shaddai po yan, na ang ibig sabihin po ng El Shaddai ay God, ang Almighty, ang El ay God at ang Shaddai ay Almighty, the God. And mayroon pa po yan, the God, the all-sufficient one. Amen? Nasa Bible po yan, nasa Genesis po yan matatagpuan kung mayroon po kayong Bible. At ang mga gawain po natin ay from Monday to Friday, nandito po tayo sa St. Joseph. From 11:30 kami nag-start and matatapos po tayo ng 3 o'clock. Pag Sabado at Linggo po, nasa Saikong tayo, ganun din pong oras. Kaya marapati mo po kapatid na ang iyong nasumpungan ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Amen. Under the banner ng Catholic po tayo. Kaya kapatid, wala tayong mga regalo. Oh, amen. Ito po ay ang schedule dyan po nakasulat. At ito naman pong panyo, ay yan po ay dinadasal po naming mga prayer partners. Ito po nakasulat po dyan, ang Psalm 91. Yan po ay dinadasal po namin from 6 a.m., 12 afternoon, at saka 6 ulit ng gabi hanggang 12 o'clock po. Ayon po sa yung pananalig, ang nakasulat po sa panyo na yan ay isang healing message ng ating Panginoon. Ayon sa iyong pananampalataya, kung ano man ang merong kang karamdaman, ito ay iyong
dadasalin lamang at paniniwalaan. Wala pong bisa ang panyo na ito bagkus ang salita na nakasulat dito. Kaya naway hindi ito ang una at huli mong pagdalo, bagkus umpisa pa lamang. Ngayon po, pwede po namin malaman kung ano ang pangalan mo at saan ka sa atin. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Andrea Camacho Dapon, taga San Carlos City, Pangasinan po. Pangasinan. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Maraming salamat kapatid at pwede ka nang pumunta sa iyong upuan. God bless you, sister. Amen. Glory to God. Papuri muna sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sino po ang mga pinagpala? Taas ang kamay. Woo! Amen. Sino po ang gustong magpatotoo? Amen. Taas ang kamay at amen. Halika na kapatid. Palakpakan muna natin ang Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Ibabalik ko lang po ang papurit, pasasalamat sa kay Yahweh El Shaddai. Dahil kahit anong bigat ng problema, ito pa rin ako. Mas lalo niya akong pinapalakas, pinapatibay. Mula nung nasumpungan ko ito, mas naging matatag, naging nakaya ko kumbaga. Kahit anong hirap na bigay ng ninano ng amo ko, nakaya ko. Ngayon, araw na to, nag-1 year na rin ako. Ilang bisis na rin kami nagkahamunan na umalis ako, o i-terminate ako, o mag-break contract ako. Pero, andyan pa rin talaga, malakas talaga ako sa prayer. Kaya minsan, yung pangit para sa akin, pero hindi ako sumusuko na pinagdadasal ko lagi kay Lord na siya ang mamagitan sa amin ng amo ko. Kasi napakabigat talaga yung nararanasan ko sa amo ko. Nandyan hanggang ngayon, 1 year na ako sa kanya, pero di pa rin maalis sa kanya yung tuwing aalis ako, yung bag ko i-check. Bago ako uwi, kasi walang susi na binibigay. Diniis ko yon. Pag nag-doorbell ako, nalit lang ako ng ilang minutes. Ang tagal ko sa pintuan, 5 times, kaya 3 times bago ako mabuksan. Kaya, tiniis ko lahat yon para sa mga mahal ko sa buhay, sa pamangkin ko. Kahit yung asawa ko, ayaw niya, sabi niya sa akin, umuwi na lang ako, pero pilit ko pa rin na magtrabaho rito dahil ngayon alam naman ng Panginoon kung ano ang hangarin ko. Kahit hirapan na ako, okay lang. Minsan, nandyan yung nagugutom. Nagugutom ako. Pasalamat ako kay Sis Linda. Sis Linda, thank you very much sa mga bigay mo sa akin. Actually, kahapon ko lang naubos yung tinapay. Ngayon, meron na naman. Thank you very much. Kaya Lord, di ko alam kasi last kami na nagkasagutan ng amo ko July 10. Sabi ko sa kanya, kung talagang wala kang tiwala o ganyan pa rin ang trato mo sa akin, maaaring i-terminate mo na lang ako, ma'am. Kaya inihintay ko kung nagsulat siya o wala o hindi. Pero mula noon, pinalipat niya ako sa kabilang kwarto sa may aircon. Sabi niya, dito ka na matulog. Kaya pinapakiramdaman ko parang medyo okay na naman. Kaya, Lord, thank you. Thank you sa
pagbibigay lakas mo sa akin. Thank you, Lord, at hindi mo ako pinapabayaan kahit napakabigat. Para sa akin, tinitiis ko, Lord, para sa mga mahal ko sa buhay. Thank you very much. Thank you, Lord. Amen. God bless you, sister. Tunay na napabuti ng Diyos. Wala siyang lingkod na kanyang pinabayaan. Tinawag kanya dito. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Glory to God. Mayroon pa po. Sige, sandali. Sino ang nauna? O sige, kapatid. Palakpakan ng Diyos. Glory to God. Thank you. At nandito na naman ako ulit. Gusto ko lang pong ipatotoo kung gaano ako binis ng Panginoon. Last year po, nag-break contract ako sa amo ko. Kasi bumalik ako doon dito sa dati kong naging amo. Pag-uwi ko po sa Pilipinas, ganun pa rin pag break contract ka, bali parang baguhan ka rin pabalik dito, maraming proseso. Ngayon, yung naging problema ko doon yung sa sa medical. Ang dami talagang struggle sa x-ray ko, tapos yung sa pregnancy test ko. So ngayon, sa PT ko, naging positive siya. Sabi ko, bakit nangyari yung ganun? Wala naman akong asawa, wala naman akong partner, wala naman akong boyfriend, wala akong live-in partner, ganun. So, in-insist talaga ng doktor na ganun daw talaga, wala daw silang magawa kasi yun daw yung lumabas doon sa sa result. Sabi ko, pinaglaban ko talaga, hindi ko tinanggap yung result nila. Sabi ko, tatanggapin ko yan kung may asawa ako or may naging partner ako. Wala eh. Paano ako nabuntis ako, si Virgin Mary? Sabi ko sa kanila. Tapos ngayon, doon na lang daw ako ulit magpa-test sa ibang clinic. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, kasi alam ko sa sarili ko na hindi totoo yan. Anong nangyari? Bakit ako nabuntis? Sabi ko sa kanila. Sabi niya, hindi ka talaga makakaalis. Kinabukasan, kailangan ko ng makaalis kasi flight ko na. Yun, sabi ko, hindi ko talaga inalisan yan hanggang gumabi na. Last na ako na lang yung natira doon sa clinic. Sabi ko, itinis nila ulit. Sabi nila, ay sorry miss, kami yung nagkakamali. Sabi ko, huwag naman yung ganyan yung gawin niyo sa akin. Natakot talaga ako kasi kinabukasan kailangan ko nang umalis. Kaya ganun po yung nangyari sa pag-uwi ko last year. Pasalamat ako sa Lord na hindi niya ako pinabayaan. Thank you po. Amen. Amen. Yan ang sinasabing manalig ka sa Panginoon. Amen. Amen. Tayo na po'y dadako sa ating panambahan. Bago pa man, tayo po'y pangunahan sa prayer ng ating kapatid, Giselle. At sa panambahan po natin, pangungunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Tayo na po tayong lahat. Yes, oh Lord. Welcome, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, sa iyong kabutihan, kami po ay nariritong muli. Ikaw ay aming pinasasalamatan, pinapupurihan, sinasamba at dinadakila sa Espiritu at katotohanan. Diyos na mahabagin, Diyos na walang katulad. Bago kami magpatuloy sa inyo, kami po ay naritong lumalapit, nagkakaisa at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran at kalinisan. Pagkalinis-linisi mo po ang kasuluk-sulukan ng aming puso at isipan upang sa oras nito ay manahan ng iyong banal na Espiritu at karapat-dapat kaming magpuri, sumamba at tumawag sa iyo ng Ama, Ama namin.
Panginoon, marami po salamat sa buhay na patuloy mong ipinapahiram sa amin. Salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at pagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw na aming buhay dito sa bansang Hong Kong. Salamat po sa napakaraming biyaya na aming natatanggap at matatanggap pang muli. Lord, pagpalain mo po at basbasan ang taong iyong gagamitin sa araw na ito. Samahan mo po siya, pangunahan, bigyan mo po siya ng sapat na karunungan na nagmumula sa inyo. Upang anuman po ang kanyang ihayag ay ito po ay amin lubusang maunawaan at tumimo sa aming puso at isipan. Pagpalain mo po at basbasan ang banal na salita na aming pagninilayan sa araw na ito. Muli mo pong buksan ang aming puso at isipan. Tulungan mo po kaming maibahagi ang aming mga papakinggan. Nawa po ay hindi lamang kami tagapagkinig. Maging tulad po kami ng isang binhi na iyong hinasik sa matabang lupa. Lord, pagpalain mo po ang lugar na ito. Pagpalain mo po ang mga aawit, ang mga musician. Patuloy niyo po silang bigyan ng mga magagandang tinig upang ito ang kanilang maibibigay sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pag-awit. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng naririto. Inaangkin na po namin na kami po ay answer prayer na. At anuman po ang aming sitwasyon na kalagayan sa buhay, lagi mo po ipalalahanin sa amin na ikaw ang aming maging sentro upang itong lahat na aming nararanasan ay aming pong mapagtagumpayan. Higit sa lahat, patuloy mo pong palakasin at dagdagan ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin po natin ang Diyos na malakas na malakas. Amen. Sino po dito ang naniniwala na paggising pa lang sa umaga ay pinagpala na? Amen. Handa na po ba tayong lahat upang umindak? Amen. Sumaya ay umawit sa ating Diyos na buhay. Kung tayo po ay handa na tayo na lahat at tayo'y sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Pagkagising sa umaga, sa sikawang nasa isip, kaya ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig.
mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. ang mga sisters Ang mga sisters na walang boyfriend, bibigyan ng Diyos prayer partners pa. Ang mga sisters na walang boyfriend, bibigyan ng Diyos prayer partners pa. Huwag ka lang malungkot. Oh, praise the Come Lord. fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Binabago. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, At kailanman ang pag-ibig niya ay lagi sapat. love. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Binabago. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman ang pag-ibig niya ay laging sapat. Love. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Love na love. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Tayo Mag-awitan ngayon. Come fill. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Amen. 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 Tunay nga po na napakasaya sa piling ng ating Diyos. Amen? Amen. Napakasarap magpuri kung pwede nga lang hindi na matapos, di ba? Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord. In the Psalm of David, Psalm 103, verse 105. With all my heart, I will worship the Lord. And with all I am, I will praise His holy name. With all my heart, I will praise the Lord, and I will never forget what He has been. Amen. Oh, hallelujah. Sige po, let us presence our hands once again, and let us worship the Lord and feel the presence of the God. Yes, oh Lord. It is so good to dwell in your presence. Yes, oh Lord, thank you so much, Lord, for dying on the cross for us. You alone
You are trusting, oh Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In your hands, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Oh, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am,
to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkapad Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkapad Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkapad Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkapad Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos, at pinararangalan. Patuloy ka naming pinupuri sa araw na ito. At kami po ay buong puso na dumadalangin sa iyo at hinihiling lagi, Ama, na lagi mong pagpalain ang gawain na ito. Samahan mo lagi ito ng iyong kapangyarihan, ng iyong himala. At dalangin ko, dakilang Diyos, na patuloy po kayong kumilos sa buhay ng aking makapatid na naririto ngayon. Patuloy mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay, pagpalain sila ng kalakasan at katatagan.
at patuloy mo silang tulungan na makalaya sa mga problema na kalang hinaharap sa buhay na ito. Tulungan mo rin sila, Panginoon, sa kalang kakulangan na sila, Panginoon, ay mapunuan ng pagpapala. At kung sila man ay may tinataglay na karamdaman, dalangin ko, Ama, na sila po ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At nananalig kami, dakilang Diyos, sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, dakilang Ama, ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Samahan ulit ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat at sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nangangalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di kaya iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tingin naghahanap tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo ay manatiling nakatayo at pakinggan po natin ang mabuting balita. Ito po yung gospel po natin muli sa araw na ito. Sa Luke chapter 10 verse 38 hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po ang sabi ng Bible. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siya
o siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. Sige po, yung malakas na palakpak, bigay natin kay Lord. At dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat ay kanyang pagpalain. Amen. First time kayo, sister, sa gawain? First time kayo sa El Shaddai? Sinong first time kanina? Unang dalo po nyo? Oo. Sa Hong Kong. Pero sa ibang lugar, nakadalo na kayo? Okay. So, no need to explain. Okay. Samahan kayo ng Panginoon at dalangin ko maging answered prayer kayong lahat. Okay. Maupo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. Akala ko naman, first time nyo talaga sa El Shaddai. Ayan. Salamat naman kay Lord. Kasi kung first time nyo sa El Shaddai, kailangan ko pa magpaliwanag, bakit pumapalakpak? Bakit tumatalon? Ayan. Ay, hindi na sila pala tumatalon dito. Okay. So, ang gospel po natin ay tungkol ito kay Maria at kay Marta at kay Maria, no? Magkapatid po sila. Ito'y tungkol sa pagdalaw ni Jesus sa kanilang magkapatid, kay Marta at kay Maria. So, dito makikita natin, kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi po ng Bible, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. So ang aking ibabahagi sa inyo is about Mary chose to listen. Sabi dito, pinili ni Maria ang makinig. So ibig sabihin, ang tao talaga binibigyan ng Diyos ng choice, kung anong pipiliin mo, makinig ba o hindi. So ibinibigay ito ng Diyos sa atin. Kaya tama ang sabi ng lumang tipan, nasa tao ang pagpili. Kung anong pipiliin ng tao, buhay ba o kamatayan? Pagpapala ba o kahirapan? So nasa tao po yan. Kaya kung pipiliin natin ang buhay, pipiliin natin si El Shaddai. At kung pipiliin natin ang kaginhawaan at kasaganahan, pipiliin natin ang sumunod sa kanyang mga batas at sa kanyang mga utos. Amen. So yan ang sabi po ng Bible sa aklat ng Deuteronomy, di ba, na kung susundin nyo ang aking mga utos, pagpapalain kita sa loob at labas ng iyong bayan. Kaya nasa tao talaga ang pagpili kung anong klaseng buhay ang gusto natin. So dito po, mas pinili ni Maria ang makinig. Sabihin mo sa iyong katabi, mas pinili ni Maria ang makinig. Ang makinig. Kasi ang hirap, di ba, yung may nagsasalita tapos buti nga dito walang nagdadaldalan O di ba ang hirap kasi na may nagsasalita tapos mayroon namang hindi interesado makinig, nagdadaldalan habang may nagsasalita, mayroon din nagsasalita sa likod. Buti dito wala, tahimik kayo rito. Kaya salamat kay Lord. Amen. Amen. Kaya pinagpala talaga kayo ni Yahweh El Shaddai. So ang tanong dito, bakit pinili ni Maria ang makinig? So naghanap po ako ng mga pangahulugan sa pakikinig. Bakit mahalaga ang pakikinig? Sabi mo siyang katabi, bakit mahalaga ang pakikinig? Bakit mahalaga ang pakikinig? Yan. Kung babalikan natin ang buhay nung tayo ay mga bata pa, minsan naalalahanin din natin pagkabata natin, naglalaro ka sa putikan, tumatakbo ka na walang saplot. ng mga 2 taon, naalala ko sa probinsya yun, naliligo kami sa ilog Grade 1 na ata ako noon
magkakaklase, walang pakialaman eh. Talaga namang mga walang saplot, naliligo sa ilog, babae at lalaki. Kasi noon walang Malaysia eh. Wala pa kasi nung napapanood ngayon, wala. Tingin pa lang may Malaysia na eh. Ganon katindi ngayon sa panahon ngayon. So, naghanap ako ng mga magagandang pangahulugan sa pakikinig kung ano ba ang kahalagahan ng pakikinig. Alam niyo po, nasumpungan ko po yung isang nagbigay ng parang pangahulugan ng pakikinig. Sabi niya ganito, ang pakikinig ng magalang kapag may nagsasalita ay nagpapakita ng mabuting asal. Yan, ang pakikinig daw ng magalang, yung bawa may nagkasalita, magalang ka nakikinig, yan daw ay pagpapakita ng mabuting asal. Kaya pagka ang tao ay marunong pala makinig, maganda ang kanyang asal. O di ba pag may kausap tayo, nag-uusap kayong dalawa, tapos pinakikinggan ka sa yung sinasabi, ibig sabihin, magandang asal ng taong ito. Pero ang tanong ko, naka-encounter na ba kayo na mayroong kang kausap pero hindi interesadong makinig sa iyo? Nakatingin ka sa kanya, nagsasalita ka pero siya nakaganon. Tapos nung siya nagsasalita, gusto niya nakatingin sa iyo. O parang ganon, no? Naka-encounter ba kayo ng ganun klaseng tao? Yung para bang gusto niyang ipalabasin, makinig ka lang sa akin, pero hindi kita pakikinggan. May mga ganong klaseng tao. Kaya sabi dito, ang pakikinig ng magalang kapag may nagsasalita ay nagpapakita ng mabuting asal. Kaya tama yung mga matatanda nung araw. Tama yung mga magulang nung araw na ina-advise niya ang mga bata, makinig ka. Yan. Kapag may nagkasalita, tumahimik ka. Kaya minsan, na-appreciate ko yung panahon. Kaya ang mga bata noon, grabe ang paggalang. Kapag hindi ka tinatanong, huwag kang magsalita. Ngayon, ang mga kabataan ngayon, maniwala ka, hindi ka pa tapos magsalita, sumisingit na kaagad. At kahit hindi alam ang pinag-uusapan, singit ng singit. Ganun kabataan ngayon. Ibig sabihin, hindi na sila naturuan ng tama na kapag may nagsasalita, tumahimik ka muna. Bakit? Bakit kailangan mo tumahimik pag may nagsasalita? Kasi para maintindihan mo yung sinasabi ng kausap mo. Kasi kung magsasabay kayo, nagsasalita yung kausap mo, magkasalita ka din, hindi kayo magkakaintindihan. Amen ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, ang pakikinig ay nagpapakita ng mabuting asal. O sino dito mayroong mabubuting asal? Taas ang kamay. O pati hindi kayo tumataas ang kamay. Ibig sabihin, hindi kayo marunong makinig. O di ba sabi dito, ang pakikinig daw ay pagpapakita ng mabuting asal. O taas ang kamay ng mayroong mabubuting asal. Ito, makinig kayo ng mabuti. Kasi, kung ito ay ilalagay natin sa sitwasyon, bawa, nagkatrabaho kayo, nagkasalita yung amo mo, huwag mo sabayan, pakinggan mo. Kasi minsan, galit lang ang dating yan, pero may ibig sabihin. Tama po ba? Bawa sinabi sa iyo, kung sa Tagalog, huwag kasi nagsisilpon. Ayan, baka nakita kasi nagsisilpon ka. Kaya siya nakakapagsalita ng ganun. Kahit galit ang dating, pero unawain mo yung sinasabi. Tama po ba? O kasi marami ng sitwasyon dito yan na nangyayari. O di ba, noong nakaraan lang, hindi ko alam kung dito nangyayari yun na nasagasaan. Bakit? Hila-hila yung aso, nagsisilpon. Hindi na alam, truck na pa yung parating sa kanya. O may mga ganun mga pagkakataon. Bakit sinasabi ng amo minsan na huwag ka nagsisilpon kapag nagtatrabaho? Kasi para maligtas ka sa panganib. Tama po ba? Kaya mahalaga talagang pakikinig. Hindi mo man gustong pinakikinggan mo, pero mahalagang pakikinig. Bakit? Ang pakikinig kasi, sabi dito, ay pagpapakita ng mabuting asal. Tama po ba? Kaya hindi po pwede na makikinig lang tayo pag gusto mo yung pinakikinggan mo. Mali po yun. Kasi kapag tayo ay namimili lang ng pakikinggan natin, ano ba, sinirmonan ka ng nanay, ayaw mo makinig kasi pangit ang mga sinasabi niya.
Gusto mo lang kasi na pakinggan yung magagandang sinasabi lang ng nanay. May mga anak na ganun. Pero anong nangyayari sa anak habang lumalaki? Hindi nagiging maganda ang buhay kasi ayaw niyang pakinggan yung mga pangit na bagay na akala niya hindi makakabuti sa kanya. Pangit man sa ating pandinig, pero nakakatiyak ako pag sinabi ng magulang, makakabuti sa anak. Tama po ba? Kasi hindi naman sasabihin ng magulang, o sige anak, mag-music ka, mag-inom ka. 7 years old yung anak niya. O anong sasabihin ng nanay, o kaya ng tatay, o huwag ka magbibisyo, pag malaki ka na, huwag ka magbibisyo, huwag mong gagayahin yung mga naninigarilyo, ha? Huwag mong gagayahin yung mga naglalasing. O kapag dalaga ka na, ha? Ingatan mo sarili mo, ha? Magdamit ka ng maayos, huwag mong ilalabas yung dapat mong ilabas, ha? O, di ba? May mga ganung magulang na sasabihin sa iyo talaga na, huwag mong gawin yan. O, kapag sumuway ka, sasabihin mo, sinanay naman, parang hindi na nasanay sa kabataan ngayon, o magsusuot ka ng mga talagang sexy, na-rape ka ngayon. O ano ngayon ang sasabihin natin? Tama si nanay. Kaya mahalaga talaga ang pakikinig. Kasi, kung nakikinig tayo, ibig sabihin mayroon tayong mabuting asal. Kaya, i-practice po natin sa ating sarili ang makinig ng maayos. Amen po ba? At pangalawa, sabi doon, ang pakikinig ay paggalang sa taong nagsasalita. Nang ibig sabihin, kapag marunong tayong makinig, marunong tayong gumalang doon sa taong nagsasalita sa atin. Amen po ba? Hindi ito kay Brother Rod, kundi sa mga taong nakakausap natin. Kahit kaibigan mo yan, kahit sinong tao yan, kapag nagsasalita sa yan, pakinggan mo ng mabuti. Kasi ibig sabihin, ginagalang mo siya. Nirespeto mo siya. Yun ang kahalagahan ng pakikinig. Ngayon, sabi nga dito, walang higit na mabuting pakikitungo kaysa pakikinig sa isang tao. Ibig sabihin, sa pakikitungo, wala pong makahihigit sa pakikinig. Pag nakikitungo tayo sa isang tao, lalo pag may bisita, no? Mayroon tayong panauhin, kailangan nating makinig para pagpapakita sa kanya na may respeto tayo, may paggalang tayo. So yun ang ginawa ni Maria. Alam niyo po, nagreklamo nga si Marta kasi si Marta busy sa kusina. Habang andun si Lord, nangangaral, nagtuturo, busy naman si Maria. Hindi naman masama nakabisihan ng paghahanda para sa physical. Tatandaan natin, both po yan, pang physical, pang spiritual, kailangan natin yan. Pero kapag dumating ang time na mayroong pang spiritual, wag mo munang kaabalahan ang pang physical. Andyan ba kayo? Amen. Kaya nga nakakatuwa, halimbawa mayroong preaching dito, andito kayong lahat, wala doon sa baba para maghanda ng pagkain sa baba. Yung iba naman nandun sa baba, busy sa baba para pagkatapos ng prayer meeting, kakain kayo doon. Kawawa naman yung nandun sa baba kasi abalang-abala, pagod na pagod, samantala kayo, busog na busog sa spiritual. Amen po ba? Kaya nga sabi ng aklat ng mga ngaral, may kanya-kanyang panahon yan. May panahon ng pakikinig ng salita ng Panginoon, may panahon ng paghanda para sa physical na pangangatawan. Kaya si Maria, nung dumating ang Panginoon at nagtuturo, umupo sa paanan ni Jesus, nakinig. Bakit? Orasyon. Hindi orasyon na sa Bisaya. Time po yun. Time po yun para sa spiritual. Tama ba? Yun ay para sa spiritual. Kasi baka mamaya, pagkalabas nyo dito, may anting-anting kayo, mag-orasyon kayo. Gising ba kayo? Amen. O kaya dito po, pinapakita ng Bible na napakahalaga ng pakikinig. Hindi niya sinabayan si Marta sa kaabalahan sa kusina. Ngayon, anong nangyari kay Marta? Pagod na pagod. Anong sabi ng Bible? Sabi dito ni Marta, kung babalikan natin, kasi nagreklamo si Marta, sabi, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kahit lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Naghanap pa ng kampi si Marta para kampihan sa kanyang kaabalahan. Hindi naman masama maging masipag ka,
gawin mo ang lahat. Kaya lang, pagdating sa spiritual, iwan mo muna ang iyong ginagawa. Pakinig ka muna at pakainin mo muna ang iyong espiritu para walang reklamo. Kasi kapag ang espiritu ay gutom, magreklamo talaga tayo. Bakit nagreklamo si Marta? Kasi wala siya napakinggan eh. Samantala si Maria, relax na relax. Parang kayo, nakikinig kayo ng mabuting balita, relax na relax kayo dyan. Amen ba? Amen. Na para bang wala kayo mga problema. Napakapanatag ninyo. Bakit? Salita kasi ng Diyos ang iyong pinakikinggan. Kaya ang tanong ko sa inyo, sinong gutom sa inyo? Wala naman sigurong gutom sa inyo. Amen po ba? O kaya, ang tanong dito ay, ano ang biyaya o ano ang mga biyaya ng pakikinig? Bakit mahalaga ang pakikinig? Ano mga biyaya nito? Una, sabi dito, kapag nakikinig tayo, itinuturo o nakikinig tayo sa Diyos, itinuturo niya sa atin ang tamang landas ng buhay. Marunong tayo makinig sa Panginoon, sa pangangaral, ng mabuting balita, tinuturoan tayo ng Panginoon ng tamang buhay. Kaya, ang taong marunong makinig ng salita ng Diyos, naging maayos ang kanyang buhay. Tama po ba? Ito, totoo ito. Ako nagpapasalamat kay Lord, alam niyo kung bakit. Katulad halimbawa, mayroong lumapit sa akin, talaga umiiyak, nagpasalamat. Sabi niya, alam mo Brad, salamat talaga kay Lord sa pakikinig ko sa mga aral ng Panginoon, ng aral ng salita ng Diyos, nakalaya ako. Hindi ko na tinanong kung saan siya nakalaya. Basta sabi, nakalaya siya. Umiiyak siya. Kaya sabi, salamat talaga, Brad, sa mga salita ng Panginoon na iyong inihahayag. So, ibig sabihin, talagang napakahalaga ng pakikinig. Bakit? Kasi sa pakikinig, sabi dito, itinuturo niya sa atin ang tamang landas ng buhay. Tuturuan ka ng Panginoon ng tamang buhay. Kaya nga dito, pagkapangit ang buhay natin, wala sa ayos ang buhay natin, inilalagay ng Diyos sa tama ang buhay natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Bakit? Kung salita ng tao ang ating mapapakinggan, hindi magbabago ang tao. Pero pag salita ng Diyos ang ating napakinggan, maniwala kayo, ang pangit na sitwasyon ng buhay, aayusin ng ating Yahweh El Shaddai. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano pa? Pag tayo ay nakikinig, binibigyan tayo ng Diyos ang patnubay. Ginagabayan niya tayo. Kaya walang naliligaw kapag marunong makinig. Tama po ba? Minsan, madalas ako gumagamit ng Google Map sa Manila kapag ako'y nag-drive. Lalo pag hindi ko alam ang aking pupuntahan. Minsan naman, alam ko yung pupuntahan ko, gumagamit pa rin ako ng Google Map kasi baka mamaya mayroong ibang daan na hindi ko alam. Kaya pagka gumamit ako ng Google Map, minsan dinadaan ako sa mga lugar na hindi ko pa nadaanan, sabi ko, papunta kaya ito doon sa pupuntahan ko? So susundin ko yung Google Map. Pag sunod ko doon sa Google Map, nagugulat ako, paglabas ko sa kabila, yun na yung pupuntahan ko. Sabi ko, may daan pala rito. So ganun din ang pakikinig. Minsan, tayo, may mga alam na tayo sa buhay Amen ba? May mga alam na tayo kasi may isip tayo Pangalawa, nag-aral din tayo. Kaya may mga alam tayo. Alam na natin ang gagawin natin, pero mayroong pang mga bagay na hindi natin alam. At malalaman natin yon sa pamagitan ng patuloy na pakikinig. Yun ang ginawa ni Maria. Kaya siya naupo sa paanan ng Panginoon kasi ibig sabihin, marami pa siyang hindi alam. Anyan po ba kayo? At yun naman talagang katotohanan, aminin man po natin sa hindi, marami pa talaga tayong hindi alam. Akala natin, alam na natin ang lahat. Hindi. Marami pa tayong kulang. Marami pa tayong hindi nalalaman. At malalaman lang natin yan sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi Maria, sabi doon, pinili niya ang makinig. Kaya salamat kay Lord kasi mas pinili nyo ang makinig. Amen po ba? Kaya sa pakikinig natin, maniwala po kayo,
doon ginagawa ng Lord na tinatama ang direksyon ng ating buhay. Kaya napakahalaga na tayo ay makinig. Kaya sabi mo sa iyong katabi, napakahalaga na tayo ay makinig. Ay makinig. Amen po. O, ulitin mo sa katabi mo. Sabi mo ulit, gayahin mo si Maria. Si Maria. Inuna si Kristo. Si Kristo. Hindi Hindi. ang kusina. Ang kusina. Hihi. Ang pangit naman na may nangangaral ng mabuting balita, ikaw nasa kusina ka, abalang-abala ka, tapos pagkatapos ng gawain, naiinis ka, gagalit ka, walang tumutulong sa iyo. Andyan ba kayo? Sabihin, pagod na pagod ako, pagod na pagod ako. Bakit nga ba pinagod ang sarili mo? Mayroon ka namang choice para makinig. Bakit nga ba hindi ka nakinig? Naka-encounter ako niya sa Pilipinas, anniversary. Brad, ako na naghanda ng lahat. Nagluto, ako pa naghanda. Hindi ako nakapakinig. Sabi ko naman, bakit nga ba yun ang pinili mo? Andyan ba kayo? Sabi ko, sayang naman ka ako ng anniversary ka ako. Nainis ka lang kasi pagod na pagod ka. Kung ginawa mo ka ako ng maaga yan, tapos pagkatapos ng Word of God, ikaw ay nakinig, naupo ka at nakinig ka, payapa ngayon ang isip mo. Kaya yun ang sinasabi natin na pinili ni Maria ang makinig. Nasa atin ang pagpili. You have a choice. Amen po ba? Kasi hindi naman tayo sinasaklawan. Nang ibig sabihin, kaya nga may prayer meeting para pagdating ng Word of God, maupo at makinig. Bakit nga ba Word of God na busy-busy ka pa rin sa kusina? Ano ba ang problema? Pwede mo namang iwan ang kusina kasi ang kusina hindi mawawala yan. Pagkatapos makinig, pagbalik mo, kusina pa rin yun. Pero ang salita ng Panginoon, minsan lang dumarating yung mga mensahe ng Panginoon na minsan ang mensahe ngayon, bukas, hindi mo na yung mapapakinggan, iba na ang mensahe bukas. Tama po ba? Alangan naman ang mensahe ngayon, ulit-ulitin hanggang linggo. Kaya nga, nakakatuwa kasi araw-araw, iba yung mapapakinggan mo at iba ang darating sa iyo na mensahe ng Panginoon. Kaya mahalagang pakikinig. Tama po ba? O katulad kanina, sabi natin, ang pakikinig ay pagpapakita ng paggalang, paging mabuting asal. Kaya pag tayo ay marunong makinig, ibig sabihin magandang ating asal. Pag tayo marunong makinig, ibig sabihin magandang ating paggalang. Marunong tayong gumalang. Kaya nung araw, kapag ang mga bata hindi marunong makinig sa nakakatanda, naku, palo ang aabuti mo sa magulang. Ganun nung araw. Bawa mayroong nakakatanda, tagsalita at hindi ka nakinig. Pag alis ng nakakatandang yon, palo ang abuti mo sa tatay mo. Hindi ko alam kung nakaranas kayo ng ganyan. Nakaranas ba kayo? O, kita niyo po, si sister, kurot pa ang nararanasan. Lalo na sa school nung araw. Pag hindi ka marunong makinig, pag hindi ka dito piningot, dito ka sa baba pipingutin. O, di ba? Naranasan niyo ba sa school yun? Ngayon, wala na eh. Ngayon, pag mo lang yung estudyante, sumbong ka kay tulpo. Kaya, correct. Kaya mas matapang ang estudyante nga kaysa teacher. Pero nung araw, natututo ang mga estudyante nung araw. Isipin mo, elementary pa lang, ang gagaling na. Ang huhusay na. Pero ngayon, college graduate, okay din. Okay. Gising ko ba kayo? O, sinang gising pa? Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakagulat dito sa inyo, no? Ang bilis na ng oras dito. Hindi ko alam kung pinipihit itong rilong ito. Okay, pangalawa, anong biyaya ng pakikinig? Sabi dito, ang pakikinig ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating kalooban. Kapag tayo ay marunong makinig, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalooban. Amen ba? Amen. Minsan, ito nakakatuwa eh. Yung mayroong lalapit sa iyo na hindi naman prayer partner. Tapos, magpapa-pray over sa iyo. Ako naman kasi bago mag-pray over,
nagsasalita muna ako ng kaunti. Bakit sister, ano ba problema? Yan, pagka sinabi mahagulo na hagulo. So mag-a-advise ka ng kaunti, tapos ibibigay mo sa kanyang mga word of encouragement, saka magpipray. Pagkatapos ng prayer, magugulat ka, nakangiti na. Bakit? Mahalaga kasi mayroon ka napapakinggan eh. May makapakinggan ka lang na isang salita ng Diyos. Huwag kang mag-alala, sister. Buhay ang Diyos. Amen. O, di ba? Lalakas ka, titibay ka eh. Amen po ba? O kayo, mayroon man nagsasabi sa inyo ng ganyan, Brother Rod, huwag kang mag-alala, buhay ang Diyos. Wala pa ata eh. Andiyan ba kayo? Gising ba kayo? Amen. Mahalaga yun na word of encouragement. Kasi kapag may napakinggan ka, at yung napakinggan mo ay talagang pinakinggan mo, magkakaroon ka ng kapayapaan eh. Alam niyo po, minsan yung mga ibang na gusto nang mag-backslide, minsan mayroon sa makakausap na isang kaibigan, magkasalita sa iyo na hindi mo alam yung kanya mga sasabihin ay para pala sa iyo. Tapos pagkatapos ng magsalita, nagulat ka, ay hindi na ako magbabackslide. Babalik ako sa Panginoon. Ginamit ng Diyos yung isang tao para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po yung mga tao na walang kapayapaan, wala silang napapakinggan na mga salita na magpapalakas sa kanila. Kaya nga, ang encouragement ko po sa inyo, after po ng prayer meeting, pag mayroon kayong pagkakataon, mag-open kayo ng XI sa Manila. Mayroon naman tayong sa YouTube. Continuous po yan. Mga gawain sa Manila, lalo yung mga playback ni Brother Mike, noong mga 1990s po, piniplay po yan araw-araw. Pakinggan niyo po yun. At kapag nakinig kayo, yun po ay talagang mga salita ng Diyos, maniwala kayo, pagkatapos yung makinig, yung inyong mga panlulupaypay, panghihina, papalitan ng kalakasan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya ini-encourage ko po kayo na wag lang kayo sa prayer meeting makinig. Mas maganda na napapakinggan po natin yung ating servant leader sa kanyang mga preaching ng mga 1990s. Maniwala po kayo, titibay kayo. Meron ko narinig nagpatotoo, nasa ibang grupo. Dati pa ako sa El Shaddai. O ano nangyari? Nakita ko mong katotohanan, kaya lumipat ako sa iyo. Diyos ka naman. Hiniya pa yung El Shaddai. Huwag naman natin gamitin ang El Shaddai pag lumipat ka sa ibang grupo. Sabi ko, itong babaeng ito, pinagpala sa El Shaddai, tapos ito ngayon. Nakikinig po kasi ako sa kanya, tapos ako yung nakikinig sa iyo. Nabuksan ang isip ko. Kaya ang ini-encourage ko po kayo mga kapatid na makinig kayo sa gawain na ito. Makinig kayo. Marami nang pinagpala ang Panginoon sa gawain na ito. Amen ba? Amen. Ang buhay Kristiyano, wala po yan sa dami ng alam sa Bible. Wala po yan sa lalim, sa alam sa Biblia. Nasa pamumuhay po yan. Amen ba? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi naranasan ko sa ministry ito kung paano gumalaw ang Diyos. Paano siya gumalaw sa aking pamilya, sa aming buhay. Kaya po, huwag po kayong patatangay na ibig sabihin, nakapakinig ka sa ibang grupo, aalis ka, tapos sasabihin mo, dati ako sa El Shaddai. Hindi po yun maganda. Kasi binanggit mo ang El Shaddai. Assistant coordinator pa raw siya ng isang prayer meeting. So, para bagang sinira mo na yung gawain. Maniwala po kayo, kahit sirain natin ang gawain, walang mawawala kay El Shaddai. Amen. Pero sa atin, malaking mawawala. Amen. Bakit? Mawala man ang tao sa Diyos, walang mawawala sa Diyos. Amen. Pero pag ang Diyos ang nawala sa tao, ang laking nawala sa tao. Amen. Amen ba? Bakit ko po ito sinasabi? Hindi kailangan ng Diyos ang tao. Pero ang tao, kailangan ng tao ang Diyos. Amen. Naniniwala kayo? Amen. Bakit? Sabi ng Bible, pag wala ang Diyos sa tao, wala tayong magagawa. Amen. Pero ang Diyos, kahit walang tao, marami ang kanyang magagawa. At pwede siya maglikha ng panibagong tao eh.
Amen ba? Kung sa Genesis, naglikha sa galing sa alabok, nagawa ng Diyos eh. O, kaya, kayang-kaya ng Diyos gumawa ng panibago. Pero tayo, hindi tayo makagawa ng Diyos natin. Kaya kailangan natin ang Diyos. Kaya kung tayo ay nakaranas ng pagpapala sa gawain na ito, huwag nating sasabihin na, dati ako sa El Shaddai, nakarinig ako sa inyo ng magandang aral, kaya ako umalis. Huwag ganun. Tatandaan natin, milyong tao ang binago ng Diyos sa ministering ito. Amen. Napakaraming binago ang Diyos sa gawain na ito. Kaya pasalamatan natin siya. Amen po ba? Kaya nawa ngayong araw na ito, pinagpala kayo ng ating Yahweh Shaddai. Amen. Tayo na po tayo at tayo po ay dumulog sa Panginoon. At sa pagdulog natin, hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan, yakapin po natin yan. At habang yakap natin yan, tayo po ay dumulog at lumapit sa Panginoon at kausapin natin ang Lord. Everybody close our eyes. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo, aking ibig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo, aking ibig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko, madalat kalugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Ang bituin ng aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo, aking ibig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko, madalat kalugod sa'yo, pagkat walang magagawa mo, iwalay sa'yo. Ang bituin ng aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Banal na Diyos,
Maraming salamat po sa paggabay at pag-iingat mo lagi sa buhay po namin. Inihiling ko po sa iyo, Ama, ng aking makapatid na naririto ngayon, lagi mo silang bigyan ng kalakasan at katatagan. Samahan mo lagi sila, Ama, sa bansang ito. Huwag niyo po silang pababayaan. Pagpalain mo lagi sila, Panginoon, sa kanilang mga pagtatrabaho. Paunlarin niyo po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo lagi silang magtagumpay lagi. Ingatan mo rin po, Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon. Nihiling namin ang kanilang ganap na kaligtasan. At naniniwala kami, Ama, na sa iyong mga salitang amin na pakinggan ay pinalaya mo na ang lahat ng mga may problema sa buhay. At sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, ay naniniwala kaming pinagaling mo na ang lahat na may sakit at may karamdaman. Banal na Diyos, salamat po at lagi mo pong pagpalain ang lahat ng mga bagay na ito na hawak ng aming kamay. Basamasan mo ito lagi at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit namin lagi sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At kami po ay naniniwala na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Lord, salamat at aangkin din namin lahat kami na naririto ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya sa iyo namin, Ama, ibinibigay lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. God bless us all. Mga kapatid, sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91. And in the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Awit ng pagtatiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano.
Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at sila ngayong taas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon na ahas na mapagsik, di ka maano sa mga serpente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit ang masandalang manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Angkinin mo na answer prayer ka na. Bless us always. See you next Monday and see you next month. Amen. Amen.